pagsisilid sa pagkakapunan ng Panginoon. Magsitayo ang lahat at ipinangga na ang sarili para sa banal na misa. Kaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay ipinipirimo natin ang huling hapunan ng Panginoon. Itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia at banal na hotel. Ang mga sakramentong ito ang nagpapaalala sa atin ng paglilingkod sa pamamagitan ng pagbubugas ni Jesus sa mga paan ng kanyang mga alagad. Inanyayahan tayong maglingkod na may pag-ibig tulad ni Jesus. Simulan natin ang pagdiriwang ng banal na trio. Ito ang gatong araw ng ipagdiriwang hanggang sa Bigilya ng Pasko, hating gabi ng Sabado. Pasamahan nawa natin ng taimtim sa pamamagitan ng taus-pusong panalangin ang ating Panginoon Hesus sa kanyang pagtawid sa kamatayan hanggang muli niyang pagkabuhay. Huwag kayong maging marapat at umanak sa pagkikipuhan natin ang ginawang kasalanan. Inaamin ko sa pamamagitan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kayamanan ng iyong anak na namatay bilang aking gago at ang magpakailanman para sa hiling niyang sambayanan. Ipagalog mo lubusang mapakinabang ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, nailigtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin at kamatayan. Sa pamamagitan naman ng dugo ni Kristo, naliligtas tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin niyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki. Isang taong gulang, walang masala o kapintasan. Kung walang lupa ay kahit kambing. Aalagaan ito mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hangin at sundero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilisunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mawakait na bunay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigis, nakasandalyas, at may tangang kuko. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabi iyon, lilibugin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang misalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang isa ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay dahil. Ang handog ko sa dambana ay inumin ng masarap. Bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng buo kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaragdag. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iligtas, kinalina at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat.
ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagay. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binibiwan. Sa kalis ng kapagbasbas, si Kristo ang inaanggap. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang Eucharistia, uli natin ipinahahayag ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya'y pinagkanulo, ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Ang bagong utos ko ito, mag-inigan sana kayo at pagdala ng ginawa ko, magpapahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang kabayan ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Paskwa. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakalulog kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibigay na sa kanyang Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niya na siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghahaponan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagpigis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At punasan ng tuwalyang nakabingkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "diyakat kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan muli pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa
ako, kundi ang aking mga kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang nalikod na. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang makakanuro sa kanya. Kaya sinabi niya, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang hugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nabalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong nila sa kanila. Tinatawag niyo akong gulo at Panginoon. Katama kayo sapagkat ako na. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin ang Panginoong Yesu Cristo. Magsiupo ang lahat. Expected ko lahat na ang mga hugasan ng paa, ang dalawang apostol na namin harapan ay naligo. Dahil kung hindi pinaligo, ay papaliguan. Sabi ni Pedro, hugas din ako, Panginoon. No? Hindi na ako hugas, ulit. Buong katawan. Hindi na pwede. Kaya, naligo na ba kaya? Siguro may problema kayo sa mga nakarang araw kung pagka-pedicure ba, tatanggalin na yung intro, papabaguhin ba, ay kasi parang kung saan kakande kay Father. Kaya mga kapatid, salamat sa pagtuon po ninyo sa panawagan na kung saan napaka-importante po yung araw na ito. Dahil sa ito po yung unang araw sa Paschal Triduum, no? Pagpapakasakit, pagkamatay, at ulit pagkaluhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan si Jesus at ang mga alagad, mahaba ang kanilang nilalakbay. Mahaba ang kanilang nilalakad mula Galilea papuntang Jerusalem. Kami din, no, nagkwento ko lang, yung karanasan namin sa Medjugorje, mula sa hotel papunta doon sa lugar na kung saan doon ang apparition at saka sa Cross Mountain, walang ibang means of transportation kami mga kapatid kung hindi ang aming mga paa naglalakad. Naglalakad kami ng isang oras, kalating oras, pabalik ay nakasakay pa na ng taxi. Ang taxi pala doon ay Mercedes-Benz, Audi, ito yung mga taxi doon. Wala akong nakitang trilutan. Pero yung pagbalik ay lakad. Habang naglalakad, ng Santo Rosario. No? Alikabok, minsan umuulan, nalakas ang ulan, no? Basang-basa, pero tuloy pa rin yung Rosario. Naglalakad. Minsan mainit, lakad pa rin. Galing sa hotel, papunta doon sa simbahan, lakad pa rin. At the end of the day, mga kapatid, ay sakramento. No? Nagro-Rosario, alin sakramento ng Kumpisal at sakramento ng banal na Eucharistia. At ganoon din ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon kung saan kasama niya ang kanyang mga disipulo. Naglalakad sila mula Galilea papuntang Jerusalem. At doon sa kanyang paglalakad, alikabok, bato-bato, lubak-lubak, napapagod din sila sa kanilang paglalakad. Kaya nga kung mapapansin po natin, na sa paglalakad nila ni Jesus, hindi na naman sila ang mga travelers, mga maglalakad, hindi marami din po yung iba na sila ay naglalakad. At sa mga major highways, at doon sa mga paligid at saka sa gilid-gilid, may mga balay o bahay pangluyan. Kaya naman po tayo pangluyan. O sa mga rest house, mga inn. At doon, yung mga may pera, pumapasok doon sa mga rest houses. Na kung saan, yun, ibibigay ng servisyo na hugasan ng paa. Okay? Hugasan ng paa at pinapakain sila. No? Kaya yung katawan ay nakapag-relax. Yung katawan ay nakapagpahinga. No? Exhausting body,
tired bodies, tired feet, talagang doon maganda ang pagbubugas. At sinisigurado yun ng mga alipin doon sa may-ari ng bahay ngayon. Kaya sinicheck ko yun kung sa mga yung may-ari ng bahay, yun po yung manager. Nakatingin at talagang kung tama ba ang kanilang paglilingkod sa mga pumapasok sa kanilang bahay kalukuyan. Katulad mga kapatid, dito natin makikita kung saan may mga restaurants na yun, tapos mayroon ng spa, restaurant, spa, lahat-lahat gano'n na. Di ba? O ngayon, after ng trabaho ninyo, saan kayo pupunta? Sa simbahan o sa spa o sa mga bahay? Saan po? Sa bahay? Bahay kalukuyan? Na kung saan may massage? Tapos maghugasan yung paa? Kasi kung naman makapag-relax. No? Bigyan ng relaxation, manood ng anong panoorin, habang hinugasan yung paa, binasahin yung paa, pero ba yun? Kaya, rest houses, restaurant, yun ba yun? No? Kung mapapansin po natin sa panahon ng Panginoon Jesucristo, this is a cultural background na ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo sa pagdating nila sa Jerusalem, sa pagpasok nila sa bahay ng isang silid na walang tao. No? Kasi nasabihan ni Jesus yung mga disipulo, gamitin natin yan. At ginagamit na. At doon si Jesus nagbukas ng paa. Doon nila naintindihan yung ginawa ni Jesus. Para maintindihan kung gaano ka-importante yung ginagawa ni Jesus. Tayo sa ating buhay habang naglalakbay sa mundong ibabaw, nakakapagod. Sino pong hindi napagod dito? Pakitaas ang kamay. Nakakapagod. No? Akala natin ang buhay natin ay tapos na. Mula sa pagkabata, tapos nag-aaral, nag-elementarya, akala natin tapos na. And then, nagpatuloy pa, nagtrabaho, akala natin tapos na. Padagdag yung mga responsibilidad. And then, nakapag-asawa, mas lalo, may mga anak. And then, tumanda na, nag-asawa na yung anak. Akala mo tapos ka na sa iyong problema, sa iyong paglalakbay, mayroong apo. Inaalagaan ang apo. Akala mo tapos ka na, nag-away yung mag-asawa, sa tumakbo, doon sa iyo. Patuloy yung buhay. Nakakapagod. No? Akala mo nung nag-asawa, akala mo na nung nag-aral ay okay na, nagkaroon ng trabaho ay okay na, nung nag-asawa ay okay na, nung nag-aral, problema, nung nagtrabaho, may problema, nung nag-asawa, may problema, nung nag-aapo, may problema, hanggang tumanda, may problema, hanggang ngayon may problema. Yan ang buhay. Yan ang buhay mga kapatid. Naglalakbay po tayo. Kaya dito, mapapansin po natin, nilagyan ni Jesus, bibigyan tayo ni Jesus ng isang lugar kung saan maghugas o hugasan ng ating paa. Yung paglalakbay natin. Binibigyan ng din ni Jesus na kailangan makapag-relax tayo sa ating buhay. Makapagpahinga po tayo sa ating buhay from time to time. Every day na makapagpahinga po tayo, makakuha tayo ng lakas. Sinugurado po yun ni Jesus na kung saan yung buhay natin na habang naglalakbay po tayo ay makapagpahinga sa physical at the same time yung ating kaluluwa. No? Sa side ni Pedro, mga kapatid, anong ginagawa ni Pedro? Ayaw niya magpahugas. Ayaw niya magpahugas. Bakit? Dahil gusto niya tumingin lamang sa mga sinabi na kung saan si Jesus pinugasan yung mga paa ng disipulo. Pero ayaw niya, hindi niya matin na mahugasan yung paa niya. Gusto na niya manood. Parang ang boss mo ay nagtitimpla ng kape sa'yo. Umupo ka lang. Akong bahala. Ako ang boss mo. Titimplahan ka ng kape. Sino papayag noon kung ang boss niyo ang titimpla sa inyo ng kape? Di ba? Walang papayag noon eh. Hindi po. Kayo po umupo.
Kayo po kumuko, ako ang matitimpla ng kape. Anong gusto ninyo po? Ibibigay ko po sa inyo, tsaba, ganito ba? Ano po ba kailangan ninyo? No? Ganon si Pedro eh. Ayaw niya na siya ang pagsisilbihan. Napakataas ni Jesus. Siya ang guro. Tapos magsisilbi doon sa kanila. No? Pero sinabi ni Jesus, kung hindi mo walawin yan, Pedro, wala kang kaugnayan sa akin. Kaugnayan. Wala kang kaugnayan. Wala kang connection sa akin. Alam mo, hindi ko na pagsabihin obedience. No? Ang unang itinuro sa kanila, sumunod kayo. Sumunod na kayo sa buhay na kung saan naglalakay ko tayo, pinakita ni Jesus kung ano o yung mga dapat gagawin, pero sa pagkakataon na ito, sumunod kayo. At sumunod na po sila. At sa pagsunod, nandoon yung paglilingkod. Hinugasan ni Pedro, hinugasan ni Jesus ang mga paanong na disipulo, at nagugasan din sila ng mga paa. Nandun po yun sa konteksto na kung saan itinalag ni Jesus ang banal na Eucharistia. Hindi mawawala ang banal na Eucharistia at ang paglilingkod. Dahil after ng banal na Eucharistia, humayo kayo at ipahayag ninyo ang kabutihan, ang kapayapaan, ang kagalakan mula sa Diyos. Humayo kayo, umalis kayo, hindi ko nakatapos kumisa ko doon. Kung hindi, pumunta kayo, humayo kayo, kung saan ko kayo, maglingkod kayo, kung saan ko kayo. Yun yung hindi pa kasabihin ko doon. Ibig sabihin mga kapatid, yung banal na Eucharistia ay isang lugar na kung saan pinapahinga ko tayo ng Diyos sa ating buhay habang tayo naglalakbay. At ang pagpunta natin sa banal na Eucharistia, pinapalakas po niya tayo. No? Eucharist leads life. Life to Eucharist. Pagkatapos, lalabas, babalik, nag-aalay, sumunod sa ating Panginoon. Kaya sa bawat araw, kung saan-saan man tayo napunta, yan din po ang lugar na kung saan buhay ang banal na Eucharistia. Tayo'y naghuhugasan ng mga paa. Ang ganda ng banal na Eucharistia, kaya i-encourage ko yung ibang magsimba dahil ito yung pinakarorot nito. Dito po natin maintindihan yung ating sarili bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi po ninyo ito gagawin, at hindi kayo mahugas sa akin, wala kayong connection. At kung wala kayong connection, wala po kayong magandang magagawa sa labas dahil hindi po yung nagagaling kung hindi kayo nagkakaroon ng connection sa akin, yung mga ginagawa po ninyo. And sometimes, hindi po yun naintindihan. At kailangan maintindihan para ang buhay ay mayroong kahulugan. At kung saan, kung maghihina naman sa mga problema, alam mo na ito ay nagagaling sa tamang daan. Pamilya, trabaho, kaibigan, mga tao hindi natin naiintindihan, hindi lamang po dito sa choir, hindi lamang po dito sa mga ministers na kung saan meron ang mga ministers, mga service team, ano bang iba, mga sakristan, mga leaders ng community sa pagsisilbi dito sa simbahan, kundi tayong lahat. Integral. No? Integral. Kaya mga kapatid, napakaganda. Bakit? Dahil binibigyan ko tayo ng example, halimbawa, na dapat nating sundin ang ginagawa ni Jesus. We have to follow the example of what Jesus Christ did in the altar of the Holy Eucharist and in our altar of life. Buhay ang ating Panginoong Jesucristo kaya saan po tayo magpunta. At binubuhay po natin ang kanyang utos. Magmahalan kayo. Pagbibuhan ninyo ang isa't isa. Patawanin po ninyo. Yung lahat ako ninyo mga kapatid. Parang sumabog yung pagmamahal. Isabog mo yung pagmamahal. Huwag mo kipilin yung pagmamahal sa sayo na. Iba malita mo, iba hapit mo. Ito yung mga kapatid. Kaya mga kapatid, napaka
pinaka-ruro sa ating buhay pananampalataya. Kaya ngayon, ay magpapatuloy po tayo sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagbubukas ng daan. Madaming nakaupo ang lahat. Ngayon, gugunitain natin ang pagbubukas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Paalala ito sa atin na dapat din tayo maglingkod ng may pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod ni Jesus.
Kasi tayo na. Kami ngayon sa titigo naman ang payag ang pagkamatay ng iyong anak ay sa buhay na ito. Namin ang nakinang misteryo ito na siyang inuulita at ipinagdiwang namin sa iyong Kristo. Ang ating tutugon, Ama namin, dinigin mo kami. Ama namin, dinigin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, yaong mga lingkod mo nangakong muling tapat sa iyo. Naway mo kang panandilang lubos ang pagpapahayag ng iyong salita at pagdiriwang ng mga sakramento ng simbahan. Manalangin tayo. Ama namin, dinigin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga naglilingkod at nais maglingkod sa pamahalaan. Tulad mo, naisin din ninawa nilang kalayain ang aming bayan mula sa lahat ng mga uri ng kanuniit at kahirapan. Manalangin tayo. Ama namin, dinigin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nagugutom, may karamdaman at mga lubhang nangangailangan. Paigsan mo ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Ama namin, dinigin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nananalig at naniwala sa tagumpay ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Patuloyin mo nawa ang mga kapatid namin yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Ama namin, dinigin mo kami. Kapapala namin Ama, sa tuwing inaalala namin ang krus sa banal na Eucharistia, ibinabahayag namin ang pag-ibig na siyang nagligtas sa amin. Panagaliin mo kami sa pag-ibig ni Jesucristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsimbo ang lahat para sa dalawang bahagi ng pagdiriwang ng muling Ama. Nalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay tulungan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkawin nawa ng Panginoon, pagkakain sa iyong mga kamay, sa pagpilihan at karangalan sa ating Panginoon, at sa buong sambayan
aming lumikha, pagloob mong marapat na gagawin ang banal na paghahain sa pagkatuloy ipinagdidiwang ang alaala ng akong nag-aalay. Ang pagligtas niya sa tanan ay nangyari upang kanipakilabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ipasa Diyos sa inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nag-ahari para sa sinapo. Itong pag-aalay na lagi mong itinutol, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahangin niya para sa tanan, upang nalalahanin namin at pagsaluhan ang laman niya ay inihain, upang lahat ay buhayin, ang lugod niya ay lumalang na lahat ay magkatawad. Kaya kaysa ng mga anghel at sisiawit ng papuri sa iyo na walang mapay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana sa kaipasan, pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaipasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanong kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng kalungkutan upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang puso sa loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagahati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Gawin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na itatanggo para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago tulad ng gantipan. Ang aking dugo na inubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo, tinapay ng ibigay buhay at ang kalis na kalugod ng ligtasan. Kami papasalamat dahil kami yung minarapat at mayusan mo para maging sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at loob ni Kristo ay hukulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinapin mo yung simbahan naghanap sa buong daigdig. Prosesin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francisco na aming Papa, at ialo ng Obispo ng Tanang Kapalitan at Laito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, na may pag-asang sila'y muling bubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Tawagan mo sila at patuloyin sa iyong kalagayan. Kawalan mo pa rin ang ating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sa naman ng Birheng Maria na ina ng Diyos, isa mo siya na kanyang kalisimisang esposo, kaya sa mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa ligpit na kalulugod sa iyo, ay pag-iwag na namin ang pagpupuri sa ikarawalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal na papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa gumiling ng mga galing na utos sa puro ni Jesus ang Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang ama namin. Amen.
kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigay mo tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ikaw ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, aming mga kasalanan. Papalan tayo inaiyahan sa kanyang piling. Panginoon, iyong mga dapat na patuloy sa iyo. Lumisin sa mga wala na may kagaliman.
Magsi kayo. After ng post-communion prayer, ay nahili po tayo nalabas po dito. No? Mauna ang mga Kristan palabas, kasunod po yung mga leaders ng leaders, tapos yung mga ministers din ako. At kaya na ako po wala sa kami po, sa ating simbahan na isa na po ang ating exposition, no? Sa Banal Kristiyan, nililito ito sa side ng salo ng mga bata sa simbahan na doon, ng Holy Child Chapel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang dito hapunan ng anak mong mahal. Kami pagidapaging makasalo kailanman sa pagiging piling sa kalitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.